Nakita ng grupong ito ng mga kabataan ang isang alien armor, na sana ay bubuksan nila gamit ang isang electric saw, ngunit walang nangyari. Sa sandaling diniligan nila ng tubig ang bahaging kinaskas ng armor, automatiko itong nag-repair. Sa puntong ito, gustong subukan ni Harry na ipasok ang kanyang kamay sa kamay ng armor. Hindi inaasahan, gumalaw ang armor kasabay ng kilos ni Harry. Ngunit biglang may libo-libong matutulis na tinik na kumapit sa kanyang kamay. Kailangan nilang magsikap ng husto para mahayla ang kamay niya palabas. Dahil sa sobrang delikado ng armor, nagpa siya si Artyom na ipaubaya ito sa militar para ay proseso. Dahil sa pagkikita nila ng mga anti-gobyernong grupo, inakala ng pulisya na si Artyom ay isa ring kalaban at siya ay inaresto. Kaya naman, nagpa siya siyang itago ang lahat. 2 araw pa lang ang nakalipas, isang pag-ulan ng mga bulalakaw ang bumagsak sa Moscow. Maraming tao ang nagtipon sa plaza, lahat ay gustong masaksihan ang pambihirang tanawing ito. Ngunit sina Artyom at Yulia ay walang pakialam sa mga bulalakaw. Mayroon silang mas mahalagang bagay na kailangang ayusin. Naiintindihan ng matalik niyang kaibigan ang intensyon nilang dalawa, kaya nagpa siya siyang ipahiram sa kanila ang susi ng kanyang bahay. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng pag-ulan ng mga bituin ay makakakita ako ng isang sasakyang pangkalawakan. Dahil sa pagtama ng meteorite ay nalihis ito sa kurso nito. Sa huli, sumunod ito sa meteorite pababa sa lupa at natuklasan ng militar ang isang hindi pa nakikilalang bagay na pumasok sa atmosfera. Agad silang nagpadala ng eroplano upang salubungin ito, ngunit nang makita ito, ang kakaibang bagay ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Agad na nagpaputok ang fighter jet ng 2 missile. Dahil dito, nagsimulang bumagsak ang sasakyang pangkalawakan, ngunit, ang alon na inilabas nito ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol ng fighter jet. Kailangang magparachute ng piloto para sa emergency landing. Kasabay nito, nawalan ng signal ang lahat ng electronic device. Nang tumingala sila, nakita nila ang isang spaceship na bumabagsak sa lungsod. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao, ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang banda, sina Artyom at Yulia ay naghahanda sanang mag-intimate sa kwarto. Ilang segundo ang lumipas, biglang sumabog ang lahat, ang kasintahan ay namatay agad sa bubong. Ang shockwave ay napakalakas kaya't ang sasakyang panghimpapawid ay dumausdos sa mahabang distansya. Matapos magdulot ng malaking pinsala sa lungsod, sa wakas ay huminto ito malapit sa stadium. Napagtanto ng militar na ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Agad silang nagbigay ng utos na ay lockdown ang lugar, ang commander. Si Lebedev at ang kinatawan ng lungsod ay pumasok sa kordon. Nais nilang makipagnegosasyon ng kapayapaan sa mga dayuhan. Pagkatapos maghintay ng sandali, may isang armored figure na bumaba. Nakipag-ugnayan ang dayuhan sa kanila sa pamamagitan ng isip. Ngunit biglang nagpakita ng kakaibang sintomas ang pacemaker ng senador at huminto. Mabilis siyang bumagsak at natapos din ang kanilang pag-uusap. Iniulat ni Lebedev ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas, sinabi ng mga dayuhan na wala naman silang masamang intensyon. Kapag naayos na nila ang sasakyang pangkalawakan, aalis na sila agad, ngunit dahil ang sasakyang pangkalawakan ay may magnetic field na pananggalang, lahat ng elektron-ikong signal sa malapit ay mawawalan ng signal. Napilitan ng militar na panatilihin ang distansya dahil ayaw nilang lumala ang tensyon. Kaya't sinunod nila ang sinabi ng armor at nagpadala rin ng mga tao upang bantayan ang mga kilos nito. Hindi pinapayagan ng sino man na pumasok o lumabas sa lugar na naka-quarantine. Si Yulia ay anak ni General Lebedev, siya ay nakaligtas sa naganap na sakuna kanina. Nang malaman na namatay ang matalik niyang kaibigan, labis na nagdalamhati si Yulia. Naniniwala siyang mga alien ang may kagagawan. Pag-uwi niya, lihim niyang binuksan ang kaha ng kanyang ama. Kinuha niya ang baril sa loob at pagkatapos ay pumunta sa repair shop ng kanyang nobyong si Artyom. Nang malaman ng mga kaibigan na pinatay ang kanilang kaibigan, nagpa siya silang papanagutin ang mga alien. Kaya naman, lihim silang pumasok sa quarantine area para mag-imbestiga. Sa ilalim ng pamumuno ni Artyom, matagumpay silang nakapasok. Hindi nagtagal, nakarating sila sa gusali kung saan pinatay ang kaibigan nila. Dito, nakakita sila ng metal na aparato. Maliwanag na galing ito sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Yulia ang mga larawan kasama ang kanyang kaibigan. Halo-halo ang emosyon niya. Biglang may lumitaw sa mga guho. Sa takot, itinaas ni Yulia ang kanyang baril at walang tigil na pinaputukan, hindi sinasadyang nahulog mula sa gusali. Buti na lang at nahawakan siya ng alien sa kamay. Nakatitig si Yulia sa kausap,
Nagulat nang matuklasan na may mukhang tao sa ilalim ng baluti. Narinig ng lahat ang sigaw at nagmamadaling umakyat sa itaas. Nang makita nila ang alien, sabay-sabay silang sumugod para umatake. Dahil dito, direkta siyang bumagsak sa lupa. Nang bumaba ang lahat para tingnan, ang nakita lang nila ay ang baluti. Ang bakas ng dugo sa loob ay katulad ng dugo ng tao. Nakita ni Yulia ang alien na nakahiga sa tabi, ngunit hindi niya sinabi sa lahat na malapit na ang curfew. Kailangan nilang mabilis na umalis dala ang armor at mga kagamitang metal para pag-aralan. Hindi inaasahan na ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga gwardya sa malapit. Napilitan silang iwanan ang mga kagamitang metal. Mabilis itong dinala ng militar sa laboratorio. Pagkatapos pag-aralan ng mabuti ng mga siyentipiko, natuklasan ang teknolohiya ng mga dayuhan na higit na mataas. Sa sibilisasyong pantao pagkatapos niyang umuwi, si Yulia ay matagal na nag-isip tungkol sa pagliligtas sa kanya ng mga dayuhan. Labis siyang nag-aalala kaya nagpasya siyang bumalik ng mag-isa sa quarantine zone, upang iligtas siya at pagkatapos ay pumunta sa kanyang kaklase sa medisina na si Shenia. Nang makita ni Shenia ang dayuhan, labis siyang nagulat, talagang may buhay pa sa malawak na kalawakan. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, sinabi ni Shenia na kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Sinamantala ni Yulia ang mga koneksyon ng kanyang ama, at matagumpay na nakahanap ng pribadong ospital. Natuklasan ni Shenia na ang blood type ng alien ay tugma sa dugo ni Yulia, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Kaya naman, kinuha ni Yulia ang sarili niyang dugo sa tahimik na silid ospital. Nagkatinginan silang dalawa. Pagkatapos ng blood transfusion, tinulungan ni Yulia ang alien na tanggalin ang karayom. At sinadya niyang hipuin ang kakaibang texture ng balat nito. Ngunit biglang hinawakan ng kabilang panig ang kamay ni Yulia at direkta siyang binigyan ng isang bracelet. Ngunit walang oras para mag-isip, kailangang mabilis na iuwi ni Yulia ang alien sa bodega. Matapos kanyang atali ng mahigpit sa kama saka lang siya naging kampante na maligo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya. Ang bracelet pala ay kayang kontrolin ng tubig. Mabilis nagising ang alien at nakakagulat na marunong siyang magsalita ng Russian ng matatas. At nagpakilala pa bilang Heken, ang dahilan kung bakit siya iniligtas ni Yulia ay para gantihan ang pagsagip sa buhay niya. Ngunit dahil sa takot na baka magdulot ng gulo ang alien sa kanya, kaya binigyan niya ito ng damit at pinaalis sa bahay. Ngunit dahil wala siyang legal na papeles, agad siyang dinakip ng pulisya. Sa kabilang banda, gusto ni Artyom na buksan ang armor para suriin. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi gumagalaw ang armor. Kahit ang mga gasgas ay kusang nagre-recover. Pagkatapos mabasa, sa huli ay nagpasya si Artyom na ibigay ito sa militar. Ngunit aksidenteng napasama sa mga nagpoprotesta. Ang resulta, tinamaan siya ng pulis ng isang batuta at dinala sa istasyon. Ngunit nang makita siya ni Lebedev, agad niyang nakilala si Artyom. Hindi niya kailanman sinuportahan ang pagkakaroon ng relasyon ng kanyang anak na babae sa kanya. Kaya ito na ang pagkakataon niya para mag-higanti. Kaya nagpasya si Artyom na itago ang lahat. Pagkatapos ay dinala siya sa istasyon ng pulis kung saan nagkataon niyang nakilala ang alien na si Heken. At si Yulia ang nagpiyansa para sa kanya. Nais niyang piyansahan silang dalawa ngunit tinanggihan ito ni Artyom. Kaya inuna ni Yulia na ilabas si Heken. Pagkatapos ay sinabi ni Heken kay Yulia na ang kanyang sasakyang pangkalawakan ay kulang sa isang mahalagang pyesa. Iyon ay ang core engine ng sasakyan na kasalukuyang hawak ng militar ng Amerika. Sa kabilang banda, mayroon ding bagong natuklasan ang militar. Ang mga ilog malapit sa lugar ng spacecraft ay natuyo na. Tila ang tubig ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng barko. Dahil gusto niyang umalis agad ang barko sa mundo, nagpasya si Yulia na tulungan si Heken na makuha muli ang mga pyesa. Agad siyang pumunta sa kanyang ama at palihim na kinuha ang kanyang travel permit. Dahil sa travel permit, malayang nakakagalaw si Heken. Matapos siyang matagumpay na makapasok sa laboratorio, mahinahon niyang kinuha ang power source ng metal na kagamitan. Ang mga siyentipikong nasa tabi niya ay agad na napatulala. Mabilis na tumunog ang emergency alarm. Dahil nag-aalala si Lebedev para sa kanyang anak, lihim niyang inilabas si Heken at ang dalaga. Nang hindi nalalaman na siya pala ang alien, sinabi ni Heken na gusto na niyang bumalik sa barko ngunit mahigpit na binabantayan ang lugar na iyon. Kaya naghintay na lang sila na gumabi bago sila kumilos. Pagkatapos, dinala siya ni Yulia sa bahay niya at napansin niyang may problema sa mata ang aso ni Yulia. Agad niyang ginamit ang kanyang kagamitan para gamutin ito. Dahil dito,
Labis na natuwa si Yulia at lalo pang tumaas ang tiwala niya dito. Sa unang pagkakataon na matikman ang pagkain ng mundo, labis na humanga si Heken. Sa sandaling iyon ay nagsimula ng ipalabas sa telebisyon ang warrant of arrest ni Heken. Lumabas na nakunan ng surveillance camera ang larawan niya. Agad na umuwi si Lebedev ngunit itinago na ni Yulia si Heken sa likurang pinto. Wala nang mapuntahan, napilitan silang pumunta sa bahay ni Artyom. Dito, nagpalit sila ng damit at nakahanap ng 2 tiket para sa mobile carnival. Naisip ni Yulia na hindi ito aakalaing gagawin ng kanyang ama. Ang kriminal na pinaghahanap ay pupunta sa carnival, tingnan ang masigla at masayahing babae sa harap niya. Ginamit ni Heken ang mind transfer para ilipat si Yulia sa isang paraisong mundo. Ito ang kanyang tahanan sa planetang ito, lahat ay gawa sa tubig. Inakala ni Yulia na aalis na si Heken, isang pakiramdam ng pagkawala ang biglang dumating. Ang puso niya ay gustong maghiganti para sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit tila nahulog na siya sa alien. Ang kanilang pagiging malapit ay hindi sinasadyang nakita ng nakababatang kapatid na si Artyom. Agad niyang tinawagan ang kanyang nakatatandang kapatid pagkatapos ng konsyerto. Inihanda ni Yulia si Heken para sumakay sa barko bago sila maghiwalay. Nagbigay sila ng isang matinding halik ngunit hindi pa nagtatagal si Heken umalis. Dinala ni Artyom ang kanyang mga kaibigan upang harapin ang nagtaksil sa kanya. Galit na ipinahayag ni Artyom ang kanyang puot ngunit hindi lumaban si Heken. Mabilis na ipinaliwanag ni Yulia na siya ay isang dayuhan. Ang ranggo ay mas mataas kaysa sa tao na lalong nagpagalit kay Artyom. Pagkatapos ay lumingon siya at sinampal siya nang makita ni Yulia na sinasaktan siya ng iba. Mahinang pinatumba ni Heken ang grupo ni Jamie at kinuha ang baril para barilin si Heken. Ngunit aksidenteng napatamaan ang kanyang kasamahan sa mabilis na panahon ang tunog ng baril ay nakahikayat sa militar na dumating. Si Artyom ay nagmadaling tumakas kasama ang kanyang mga tauhan habang si Heken naman ay dinakip ng militar. Nang makita ni Artyom na pinatay ang kanyang mga kasamahan, ibinato niya ang lahat ng sisi kay Heken. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magpakalat ng mga peking balita online na sinasabing sinadya ng mga dayuhan ang pagpatay sa mga tao. Mabilis na naging viral ang impormasyon, at tila lahat ay naloko ni Artyom. Nagboluntaryo silang sumunod sa kanya, naghahanda na lumaban kontra sa mga dayuhan. Sinubukan ng militar na pigilan ang mga rebelde, ngunit mabilis silang nabulagan ng puot. Sa huli, walang magawa ang militar laban sa nagngingit-ngit na mga tao. Kasabay nito, 10 eroplanong pandigma ang lumabas mula sa sasakyang pangkalawakan. Ngunit ayaw nilang palalay ng labanan at gusto lang nilang pigilan ang mga tao na lumapit sa sasakyang pangkalawakan. Ngunit patuloy na inaatake ng mga tao ang mga dayuhan, gamit ang mga incendiary bomb, samantalang sila ay nakasuot lamang ng baluti na nagtatanggol at hindi umaatake. Si Lebedev ay pinipilit ng kanyang mga nakatataas at sa huli ay napilitan siyang mag-utos na magsimula ng digmaan. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Yulia ang kanyang buhay para bantaan ang kanyang ama. Gusto niyang bumalik si Heken sa sasakyang pangkalawakan. Ito na lamang ang paraan para mapigilan ang digmaan. Wala nang magawa si Lebedev kundi isugal ang lahat. Si Yulia ay nagmaneho at sumalpok sa nagwawalang mga tao. Handa nang ipadala si Heken pabalik sa ligtas na spaceship. Si Artyom, dahil sa pagnanais na maghiganti, ay pinigilan ng sakit at isinuot ang kanyang baluti. Sa isip niya, iisa lang ang nasa isip niya, bigyan ng leksyon ang nagtaksil sa kanya. Sa galit, si Artyom ay nagmadaling sumugod patungo kay Yulia, upang pigilan silang makasakay sa sasakyang panghimpapawid, dahil sa lakas ng kanyang baluti. Malakas na sumugod si Artyom, at madaling naitamba ang armored car. Matapos ang ilang sunod-sunod na paggulong, si Yulia ay nawalan ng malay. Mabilis na bumaba si Heken at naghanda para sa isang labanang kamatayan. Ngunit kung wala ang kanyang baluti, madali siyang matatalo ni Artyom pagkatapos ng ilang rounds ng labanan. Sa sandaling iyon, nagising si Yulia sa tamang oras. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at sumugod patungo kay Artyom. Ang resulta ay naipit ang kanyang braso. Wala siyang magawa kundi isakripisyo ang kanyang braso ngunit dahil dito ay huminto sa paggana ang baluti. Nakita ni Artyom sina Yulia at Heken na nagmamahalan sa harap niya kaya galit na pinaputokan niya ang mga ito. Ang resulta, parehong nasawi sina Heken at Yulia habang si Artyom naman ay kinontrol ng militar. Sa oras na iyon, nagbigay ng senyales ng tigil putukan ang sasakyang pangkalawakan at dinala sina Heken at Yulia sa loob nito. Sila ay ginagamot gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya.
Ginagamit ni Hecken ang kanyang enerhiya para panatilihing buhay si Yulia. Sinabi ng alien kay Lebedev na ang mga tao ay napakabangis na hayop. Kahit na napakakalmado ng klima sa mundo, mahigit 4 na bilyong tao na ang namatay dahil sa kaguluhan sa nakalipas na ilang libong taon. Mayroong kabuoang 15,000 digmaang militar ang sumiklab. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong bilis, ang sangkatauhan ay mawawala sa loob ng 600 taon. Sa simula, plano nilang obserbahan ang mundo mula sa malayo, hanggang sa lubos nilang maunawaan ang kalikasan ng tao saka sila nakipag-ugnayan. Sa pagkakataong ito, nakatulong sa kanila ang mag-ama ni Yulia para maintindihan na mayroon pa ring mga taong may kabaitan dito, kaya nailigtas si Yulia. Ngunit ang kapalit nito ay ang walang hanggang buhay ni Hecken, na ngayon ay hindi na alam kung buhay o patay, at umalis na rin ang sasakyang pangkalawakan sa mundo. Dito nagtatapos ang pelikula, kita-kits sa mga susunod na video.